Hello. Kumusta? May adlaw ka na tong tanan, mga kaigsunan, mga kasampiak. Here we go again, boy America Duterte loyalist. Magaingon nga, kung adunay nahitugmo tungod sa tumang kakapoy o kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampiak, kung saan man kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check, it is now 1:35 in the morning, 2nd of December 2024. Monday po dito sa Brooklyn, New York. Sobrang lamig na po ngayon Kaya dito medyo inuubo-ubo pa rin tayo. 4 days na yata inuubo-ubo. Ngayong taon ang aga ng ang lamig. Dati parang January na yung sobrang lamig Ngayon sobrang lamig Nagano na lang 2 digits pero it feels like negative and dito sa sa Buffalo. Yun yung last stop dito patungong Ontario nagano na may nag-i-snow na kasi malapit na sa Canada dyan sobrang lamig dyan So anyway mga kasampiak, ano bang pwede natin pag-uusapan ngayon? So before anything else, kayo yan kung magsampiak man lang nitong muntikong channel. So mga kasampiak, alam naman natin yung mga kaganapan, mga pangyayari dyan sa Pilipinas. As usual, ito yung lagi kong sinasabi na itong mga kalaban ng mga Duterte, double time, triple time, quadruple time, or extraordinary, extra activities, curricular activities yung mga ginagawa nila para lang pabagsakin, maipin down itong mga Duterte. Kasi lalo na si Inday Sara, kasi ito yung kumbaga blockage, kumbaga ito yung malaking harang or barrier ng ambisyon ni Tambaloslos na maging prime minister at or magiging presidente man lang sa 2028. Kung kaya ginagamit itong pondo ng ating bayan para lang para ma-weaponize itong mga kalyado nila, lalong lalo na itong convicted na si si Castro, si Matandang Pusit. Kung kaya tuloy-tuloy pa rin yung drama nila dyan, tuloy-tuloy pa rin yung plano nila. Hindi lang drama, merong halong drama, pero yung talaga nila na maipush itong impeachment para kay Inday Sara. Kumbaga itong mga nila sa nagpirsa itong Wacom, Quadcom sa pamumuno ni Barbero nila ni Kongwon, ni Boy Dila, Pastor, yung demonyong pastor, sila ni si Paduano, itong may angry management issue, at si Bolstar Fernandez, si Akop na nahawaan na ng masamang sistema, nasakop na. Kung kaya dapat talaga nila na mai-please itong si Tambaloslos, si kung kaya kinukot kaya yata ni ni Basti excuse me. So alam naman natin na laglagan na sila dyan kung kaya itong si Taberna, alam ko yung script talaga ni Taberna nung una pa. Diskumpiyado ako, sabi ko si Taberna bumaliktad, parang imposible Kaya ngayon talagang sa opinion ko proven and tested talaga na na isa lang yung amo niya, si Liza Tanas, yung tarsier na asawa ng adiktador. So diktador, Adictos Benedictos, alam na natin kung sino yan, yung bubong M na lang naman, parang clown lang dyan alam naman natin hindi siya yung presidente dyan parang lang siya dyan picture lang siya dyan, pero behind the scene alam naman natin yung totoong presidente dalawa, si Tambaloslos at si Liza Tanas, kasi sila lang yung nagko-control dyan Kumbaga ngayon may naririnig tayo, may mga dirian sila, kung kaya pinalabas ito si Taberna na parang ilaglag nila si Tambaloslos, kasi hindi na to
laglagan na to kasi sino ba ni itong mga buwaya yung magnanakaw takot at galit yan sa kapwa magnanakaw okay, itong mga kapalpakan nila dalawa yung style nila diversionary tactic doon sa confidential fund ni Inday Sara, or laglagan na, ilaglag na nila si Tambaloslos kasi ang mangyayari ngayon sila yung ma-blame kasi wala namang ginagawa si BBM, kung baga parang hangin lang or parang alon lang, sabay kung saan yung puwersa. Kung kaya't itong pamumuno niya wala talagang papatunguhan kung kaya dito si Taberna ginawa nilang ni Tarsier na pinapalabas na ayaw ni Marcos ng wag nang ipa-impeach si Sara kasi unimportant. Unang-una ipa-impeach mo so alam mo talaga parang sa QGC lang na hindi niya alam, pagkatapos alam pala niya siya, kasama pala siya sa plano. So dito sa impeachment talagang kasama siya dyan sa namumuong plano. Saka sabi na unimportant. Kung unimportant pa, bakit bothered kayong lahat dyan? Diba? Kung unimportant yung tao, hindi nun nyo yan, pakikinggan. At lalo na itong mga namumuo na ngayon na rally, pagtitipon-tipon, peaceful rally. Na noon na okay lang, dyan sa EDSA. Ngayon, tinataboy nyo na Kasi natatakot kayo kasi papalaki na yung yung rally dyan. At sabi nyo pa, bayaran daw yung rally. Lalo na yung himod-puwit na si Pajardo, yung spokesperson na naging brigadier general na, naging 1-star na ngayon Ang bilis ng pag-angat ng niya rank niya Alam naman natin, kung kaya naghimod-puwit yan, siyempre, pabor yan sa mga sila mga Madbil, mga Torres, kung baga kayo yung naabuluyan ng so siyempre, lahat kayo maghaleluya, himod puwit talaga kayo sa mga namumuno ngayon. At itong brigadier itong chief of staff ng armed forces na si Brownie, hindi ko na siya tatawagin Brownie ngayon kasi sinabihan na nga siya ng retired general din yun. Sinabihan siya na duwag daw. Sa tingin ko medyo, pero hindi lang siguro duwag, pero sa totoo lang pwede din. Takot siya kasi naabuluyan siya sa sino ba naman yung kapatid mo? Isa sa 4 na tinalaga ni Bubong Marcos diyan sa Court of Appeals, yung 4 na associate justices Yung kapatid niya, 'di ba? May kapatid siya nilagay diyan So, yan ba yung dahilan? Yun yung tanong. Brownie. Tuta, kung kaya nagpakatuta ka ngayon Pero wala kayong magagawa pag lumalaki na itong papalaki na itong rally dyan sa EDSA. At saka paglalo ng ginigipit ninyo, lalong-lalo na yung impeachment ngayon na gusto nyo talagang patalsikin si Inday Sara, sige, isagad nyo nang masagad din ng galit ng mga tao. Kasi sabi nyo, wala naman 32 million na supporters, bumaba na yung supporters ni Sara, ni Tatay Digong kasi wala na si Tatay Digong sa serbisyo. Sige, isagad nyo at makikita nyo. Paboran nyo lang yung NPA na convicted dyan, na si Pusit Castro, at yung iiba na alam naman natin may mga vested interest sila. Tingnan nyo lang, may vested interest lang. Yun lang yung nakikita natin. Tuloy-tuloy nyo lang yun kasi sa sinasabi ko yung makikita nyo talaga yung taong bayan, yung galit ng tao. Kasi sobra na Kung sinusundan nyo talaga itong mga nangyayari ngayon, makikita nyo talaga na grabe na yung mga abuses Hindi man dinideklara na martial law, may silent martial law. Makikita natin, ginigipit si Inday Sara, yung mga subordinates niya, mga tauhan niya. Ganun. Tapos ngayon, may nasasaktan na Si Quintong Barbero, papaimbestigahan daw itong mga vloggers, ganun. Sa NBI daw, ganun. Naku, sinabi mo, ayaw. Wala, hindi nyo yan. Binabaliwala nyo lang yung mga vloggers kasi, hindi mga insignificants lang yun. Mga vloggers, hindi, Pero ngayon, nasasaktan na kayo. Naku, balat ahos. Balat sibuyas ka pala, barbers, kumbaga nasasaktan na kayo ngayon kasi alam nyo na
mas sikat ang mga vloggers kaysa mainstream media eh. Wala nang mga nakikinig masyado sa mga mainstream ngayon eh. Baka sa mga bundok-bundok na lang na ano, yung mga thunders. O mo sa bundok yung mga ano ngayon. Ano ba tawag ng mga ano ba, mga late bloomers, anong tawag nito mga ano mga kabataan ngayon expose na sa social media. Ultimo ngang bibili ka ng mga pagkain or order ka ng mga pang ano-ano, i-online na lahat na online. Kung kaya makabago na ngayon ang makinarya. Hindi na sa kapanahon na noon na pwede mo pang budulin yung mga tao. Ngayon alam na yung mga pinagagawa nyo. Kung kaya ano, useless yung mga pinagagawa yung drama diyan sa ano, diyan sa Quackcom, diyan sa tuwad-tuwad nyo diyan. Kasi alam na ng mga tao yung katotohanan. Wala man naman kayong pakialam dyan kasi bayad man kayo dyan. Kung baga, baliwala, kahit napahiya na kayo or ano, binabastos nyo na yung mga tao at sukang-suka na kayo mismo sa mga sarili nyo, wala kayong pakialam kasi ano kayo kumukubra kayo Tapos ngayon, umaaray na kayo sa mga vloggers. Balat sibuyas pala kayo. Kayo dapat ang ma-question dyan kasi yung mga pinagagawa nyo, mga kalukuhan nyo, ultimo nga mga mga witnesses nyo o either online, mga asyerto, ganun na bawal yan dapat ano talaga siya nagpapakita. Tapos ito pang mga ginagawa nyo, mga ibang mga witnesses nyo at mga Hershey, mga wala ano, tapos nandun pa mga Trillanes, insignificant, ganun. So wala. Kung baga yung kagustuhan nyo lang yung ano, kung kaya parang papalabasin nyo na tinatakot nyo yung mga tao, yung mga vloggers na o sige gagawin nyo to at ito mangyayari sa inyo. Kasi itong mga si Inday Sara nga ginagipit pati yung mga tauhan niya at yun yung nangyayari. Kung baga sige susunod kayo sa kanila at isusunod din namin kayo. Yun ba ang gusto mong ano papalabasin, barbero, kwentong barbero? hindi kami natatakot yung mga tao Hindi na kami takot kasi sinagad nyo niya yung ano, pag-aabuso. Kung kaya't ginagalit nyo yung mga tao, wala. Hindi na ano, panahon ni Mampor. Namumuhay pa kayo sa ano, sa pang kasalukuyan yung panahon pa ni ano, Aguinaldo. Ngayon hindi nyo na talaga mabubudol ang mga tao. Kasi unang-una, galit ng mga tao at nagugutom ng mga tao. Itong administrasyon ngayon, walang proyekto. Yung mga proyekto nyo lang, mga sa panahon pa ni Tatay Digong. Kaso hindi na pinunduhan yung may mga big ticket projects dyan. Yung iba, sinisiro na talaga. Yung iba, minadali nyo. Kung kaya yung mga proyekto, paltos. Ganon. Kung kaya yung hinihintay na lang namin ngayon yung script nyo, yung anong gagawin nyo na ano pagpapatalsik, i-file nyo na yun na yung impeachment dyan kay ano, Inday Sara. Yan talaga pinakahintay namin kasi yun yung pinakamalaking hudyat, nasasabog yung mga tao. Akala nyo yung ginagawa nyo sa KOJC ganun, hindi lang ano nagawa nyo kay Tatay Digong, sabi hindi, parang kayang-kaya namin itong gagawin yung mga kagustuhan namin. Yun yung sinakala nyo. Tapos ngayon si Inday Sara sa ano lang niya kay Attorney Lopez lang ano, Sulaika medyo ano pumutok at lumabas na yung mga tao. Lalo na ito si Inday Sara, pag ipa-impeach nyo mas mapadali yung pagka-presidente niya sige gagawin nyo yan para tumataas din yung ano niya at least man lang katulad kay Gloria dati halfway sa ano kay Ira pumasok siya tapos yan yung mangyayari din kay Inday Sara. Mas maganda nga ganun kasi wala naman kayong ginagawa dyan para maipat ano na itong ano para magsipaglayasan na kayo kasi hindi naman kayo maka-Pilipino kasi may mga bahay naman kayo sa ibang bansa. Pag magkagipitan na may marami kayong ano you will be facing a lot of cases. So ang gagawin nyo, lalayas kayo at pagkatapos ng termino ni Inday Sara,
Diyan na naman kayo babalik. Kasi ayaw nyong ano eh. Kasi talagang marami kayong haharapin na kaso. Mga nakawan dyan, mga pagmamalabis. So ngayon, lalong-lalo na si Convicted Castro. Kaya, gagawin nyo talaga yung lahat para hindi talaga makapasok diyan si Inday Sara, magiging presidente. Pero hindi mo kasi iniisip na yung ginagawa nyo mas lalo nyo lang pinapadali nyo yung na magiging presidente si Inday Sara. Yan yung hindi nyo iniisip. At lalo ito, mahina talaga utak ni ni Tambaloslos. Yung ginagawa niya mas lalo lang ginagalit ang mga tao, mas lalo pinapasikat itong mga Duterte. Bakit hindi lang patapusin itong ni Inday Sara? Tapos gusto talaga niyang pilayan si Inday Sara. Kaya kasi kahit yung budget niya, ayaw talaga kahit may mga senators na nagdeklara na okay, ibalik natin yung Inday Sara, wag nating gipitin. Ito naman si Grispo, takot yata kay Tambaloslos makikita natin yung script Malaki ba yung Madam Grispo? Siguro mabigat yung heavy luggage yung kaya hindi nyo kayang suwayin si Tambaloslos. Kung baga iniisip ko kung yan nga nakalusot yung pagpatigil nyo sa budget ni Inday Sara, so malaki yung yung impeachment ni Inday Sara, lulusot din yan Pero sige, subukan nyo nang sasabog itong mga Duterte, itong mga supporters. Anyway, mga kasampiak, hanggang dito lang muna at magmasid-masid lang tayo. Basta itong sa pulis wala tayo sa sundalo wala tayo kasi may yung browner naging brownie, naging tuta. Sa mga pulis may sila dyan, spokesperson na bigla na lang ang bilis ng ang biglang naging Brigadier General. Tapos meron tayong Tory, meron tayong Marbil na okay lang yung mag-drugs kasi hindi daw yun nakakahadik Wisit. Kumbaga wala tayong patutungan ito. Wala. So yung hihintay lang natin pinakamalaki itong impeachment na ipapile talaga nila. So anyway, mga kasampiak, maraming salamat po. God bless ating lahat.